Panibago na naman pong episode ang ating matutunghayan sa pagkakataong ito ukol sa pakikipagsapalaran ng ating mga bidang antingero sa pangunguna nitong sila Zen at Fred at ng kabuuan ng kanilang pangkat, kung saan nga sa kasalukuyan ay naroon silang nasa paglalakbay sa unang istasyon ng kapatagan ng mga halimaw. Dito ay nakaharap na nila Zen ang mga tila bang waya o taong lobo na may pantasmal na kakayahan. Kabilang na dito ang pinuno ng mga pantasmal na taong lobo na may kulay lila o kulay ubeng mga mata. Dito nag-umpisa ang umaatikabong bakbakan sa pagitan nitong sila Zen at ng mga taong lobo sa pangunguna ng pinuno na tila bang may kakayahan upang makopya ang mga pag-atake o teknik ng kanyang mga kalaban. Kabilang na dito ang kakayahan nitong si Zen, ang estilo niya sa paglikha ng mga espiritual na patibong na sumasabog sa tuwing magiging aktibo kontra sa mga punteriya nitong kalaban. Maliban pa doon ay ang labis na kataasan ng proteksyon o depensa nitong pinuno ng mga taong lobo na naroroong maging ang mga sandata nila Zen ay nahihirapan na mapinsala ito. Hindi lamang ang pinunong taong lobo, bagkos ang kanyang mga kampon o kasamahan na may mga kulay pulang mata. Napakahirap ng kaharapin, maging kahit na ang humarap dito ay ang mga bihasa o mga mahuhusay at veteranong manlalakbay at mersenaryo na ginawa ng hanap buhay ang paglalakbay sa kapatagan ng mga halimaw. Doon nga ay nagawa pang mailigtas nitong si Zen ang mga nasa bingit na ng kamatayan na naroroong ilang minuto na lamang ang tila bang itatagal sa mundo dahil sa pakikipaglaban sa kampon ng taong lobo na naroroong nagkukulay pula ang mata. Subalit sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, sa pagtulong ng Volture dito kay Zen, pinili nito ang ikulong sa isang dome ang lahat ng mga taong lobo kasama itong si Zen at ihiwalay sa kanyang mga kasamahan. Mga ka-Midnight, bago nating ituloy ang ating kwento ay huwag pong kaligtaan ang pag-iiwan ng like at ng comment sa video na ito. At ipagpauna na natin ang pagpapasalamat natin sa iilan na mga supporters natin na patuloy na ginagawang posible ang paglikha natin ng mga kwentong kagaya nito sa kabila ng katotohanan po na hindi pa tayong parte ng partnership ng platform na ito. Sa makatuwid po ay independent po ang ating channel at hindi pang nag-generate ng revenue. Pero dahil nga po sa suporta ng mga kagaya ninyo at lalong-lalo na po ang iilang mga supporters ng sabihin na nating nasa next level ang kanilang uri ng pagsuporta sa atin, ay nagiging posible ang ating pag-a-upload nitong mga kwento. At kagaya nga po ng request nitong si Miss Beng ay lumikha po tayo ng panibagong kwento ng magkasunod. Kaya naman po sana ay maibigan nyo, sana po ay magustuhan nyo at sama-sama nating tapusin ang ating istorya sa araw na ito. Anong nangyari? Nasaan na yung pulang halimaw? Bakit biglang naglaho dito? Hindi ko alam. Basta kanina, akala ko katapusan na natin. Akala ko tatama na sa atin yung pag-atake pero biglang naglaho yata yung taong lobo na yon. Oo nga, at saka tingnan nyo. Naririyan yung mga baguhang grupo ng manlalakbay. May kinalaman kaya sila sa nangyari? Imposible. Tayo ngang mga veteranong mandirigma at manlalakbay dito ay hindi magawang mapuksa at pabagsakin ang taong lobo na yon na may pulang mata. Sila pa kayang mga baguhan na walang kamalay-malay kung paanong gumagan ang sistema ng lupaing ito. Ni anumang sandatang pantasmal ay hindi silang nagtataglay. Pagkatapos, sasabihin mong silang tumulong sa atin, nahihibang ka na ba? Nga, posibleng silang tumulong sa atin. Baka nga, naihina sa mga salawal nila ang mga taong yan nang makita nila ang diyangbuhalang taong lobo na yon. Pero, anong pwersa kayang may kagagawan? Umalis ba sila? Umatras? Napagod? Nagsawa? Bakit wala na sila dito? Naramdaman ko pa ang nakakatakot na presensya. Naramdaman ko pa ang mas nakakatakot na presensya kanina pero bigla na lamang naglaho. Ano ba kayo? Masyado kayong nag-iisip ng labis-labis. Pati ba naman ang mga baguhan, pag-iisipan mong magagawa tayong tulungan?
imulat nyo nga ang mga mata nyo. Maaring may posibilidad na may mga nariritong manlalakbay na nasa antas ng ginto at platinum na maaaring tumulong sa atin. Kilala sila bilang mga masikretong nilalang at ayaw magpakita sa mga mas mabababang mandirigma at manlalakbay. Posibleng nadaanan nila tayo at pinuksan nila ng ganun-ganun na lamang ang mga kalaban. Hindi ba? Oo nga, tama siya. Posibleng mga antas ng ginto at platinum ang napadaan sa atin. Mas malalakas kumpara sa mga kakilala nating madalas na naglalakbay dito. Bibihira kasing magpakita ang mga yon. Madalas naroroon sila sa hangganan ng ika-5 istasyon hanggang sa ika-6. Mukhang doon silang naglalagi at doon silang nag-iipon ng kanilang mga koleksyon ng mga pantasmal na sandata at kagamitan. Balita ko, mga kahel na antas ng mga pantasmal na kasangkapan ang kinukolekta nila. Kahel na pantas, ang pinakamataas sa lahat. Sinasabing mabibilang lamang sa mga daliri sa kamay ang nagtataglay ng mga ganitong uri ng pantasmal na sandata. At hindi pa itong buo. Wala pang nakakakolekta ng kompletong grupo ng sandata at ng mga alahas na gumagana at nagagamit bilang iisa sa perpektong epekto nito upang magawang kalabanin ang mga nilalang na may mga kahel na mata na nasa lagpas dako pa roon ng ika-5 istasyon. Tama. Ang mga nilalang na ito na nasa platinum level ay masasabi nating pinakamataas sa lahat ng kataas-taasan pagdating sa mga mandirigma at manlalakbay. Kaya hindi na kapagtataka, maaring isa sa kanila ang nadaan dito at nakita tayo at kinaawaan. Mapalad tayo. Mabuti pa'y lapitan natin ang mga bagawan na yan at pagbalaan na sila na kung ako sa kanila, bumalik na lamang sila sa syudad at doon na lamang silang mamalagi at wag na nilang subukan pa ang kanilang swerte upang mahanap ang prinsesa ng Hilaga. Ano bang gagawin nila kapag natawid na nila ang unang istasyon kung wala naman silang kakayahan para makipaglaban? Baka maging pabigat lamang sila sa mga naroroong naglalakbay. Baka sila pang maging kadahilanan ng kamatayan ng iilan, di ba? Oo nga. Mabuti pa itaboy na natin sila pabalik sa syudad. Total, wala naman silang magagawa dito. Tsaka, mapalad sila, nagkataon na may napadaan ditong malakas na manlalakbay na maaaring ginto o platinum ang antas. O baka naman, nasa diamanting antas na pinapatay lamang ang oras at nagpapalipas ng kanyang pagkabagat dito. Hanip, nawala na naman si Paring Zen. Alam nyo, minsan napapaisip ako, masyadong selfish si Paring Zen pagdating sa labanan. Parang gusto niya siya lang nabubugbog at siya lang nakikipaglaban sa mga malalakas na kalaban. Tapos tayo, magmumukhang inililigtas niya lagi. Siguro tuwang-tuwa siya sa mga ganon. Yung tipong lalabas siya nang nagtatagumpay pagkatapos yung kalaban niya durug-durug na. Habang tayo, walang ginawa. Natutuwa ba siya sa ganon? Sa tingin ko ay hindi ganon ang iniisip ni Zen. Maliban pa doon, nakita nyo ba ang paglitaw ng Vulture? Nagmula sa Vulture ang madilim na kapangyarihan at presensya na bumalot sa mga kalabang taong lobo at hindi nagmula kay Zen. May posibilidad na hindi rin ginusto ng binata ang nangyari. Posibleng pakana ito ng Vulture. O di kaya naman ang kadiliman na nasa loob ng Vulture, ang nilalang na itim na ikinulong ni Zen sa loob ng nilalang na iyon, ang tunay na kalaban niya. Ibig sabihin, maaaring mapahamak si Zen sa loob. Posible kaya na ibig patayin ng nilalang na itim na yon itong si Zen sa tulong ng mga taong lobo na kaharap natin? Posible kaya iyon? Hindi malayong mangyari yon. May posibilidad na nakagawa ng kaparaanan ang itim na nilalang na yon upang makontrol ang Vulture at naroroong kapag nagawa nilang paslangin itong si Zen ay makawala sila. Subalit, sa pagkakaalam ko sa kontrata ng dugo na ginawa nitong si Zen, oras na masawi siya, kasama niyang masasawi ang Vulture at ang nilalang na nasa loob nito. Oo, pero alam mo naman, maraming mga patakaran, kontrata at mga batas ang nababali ayon lamang sa kagustuhan nila. Kapag gusto nila, may kaparaanan, at kapag nais
ay may mga maaaring magawa upang baguhin ang katotohanan at ang batas. Kaya naman, posible na nakadiskubre ang nilalang na itim na ito o may nalalaman siya at nag-antay lamang ng eksaktong tiyempo upang mapuksa itong si Zen at makawala siya. Pero tingnan nyo, mukhang sa tingin ko mahirap pasukin ang itim na bola na yan. Mukha yata ang napakataas ng depensang inilagay ng Volture para hindi tayo makapasok. Kuya Fred, kailangan nating tulungan si Kuya Zen. Maaaring sa mga pagkakataong ito, ginugrupuhan na siya ng mga taong lobo. Alam ko yun, Nonoy. Nag-iisip ako ng kaparaanan. Kahit man ibig kong agad-agad na sumugod upang iligtas si Zen, ang proteksyong iyan ay nagmula sa Volture. Hindi natin maaaring basta-basta na lamang basagin yan dahil iba ang kapangyarihan at kakayahan. Maging ang prinsipyo ng kanyang kalinangan ng karunungan ay hindi saklaw ng karunungang nalalaman natin sa mundong ginagalawan natin. Isang nilalang ng dimensyon ang Volture, kaya naman tanging si Zen ang may kakayahan upang mapangibabawan ito at matalo. Ang magagawa natin dito ay tiyakin na wala ng iba pang nilalang ang lalapit sa ating kinaroroonan at antayin kung ano magiging resulta ng laban ng mga taong lobo at itong si Zen. Sa tingin ko naman, hindi siyang basta-bastang magpapatalo kahit pang nakikipagsabuatan na ang itim na nilalang sa loob ng Volture dito sa mga taong lobo. Magtiwala lamang kayo kay Zen. Alam kong malalampasan niya ito. Marami ng pagsubok ang pinagdaanan ng kaibigan nyo. Lahat ng iyon, nalampasan niya. Isa pa, kung sakasakali man na maging alanganin ang buhay ni Zen, natitiyak ko, makakagawa pa rin siya ng paraan upang makalabas sa dome na yan. At sa pagkakataong iyon, kapag nangyari yun, sana'y maging handa tayong lahat upang saklolohan siya at upang ipagsanggalang siya. Tama itong si Valentina. Sa ngayon, ituon nyo na lamang ang inyong atensyon sa pagbabantay sa kapaligiran. Bukod pa doon, kayatang may mga panauhin tayo. Oy, Utoy! Kayong dalawang kuto! Dahil sa inyo kaya nangyari to! Tingnan nyo! Nakidnap tuloy si Paring Zen at nasa loob na ng bolang itim na yan. Ano? Ano sasabihin nyo? Dahil sa kabutihan namin at pagtulong sa inyo at kagustuhan namin na maihatid kayo sa inyong pinagmulan, ito tuloy ang nangyari sa amin. Hindi naman namin ginusto to At saka, umingi lang din kami ng tulong. Malay ba namin na makakarap nyo yung mga nilalang na ito ng agad-agad dito? At saka, kung malakas lang ako at makapangyarihan, ako lang umarap sa kanila para hindi ka na nagre-reklamo ng ganyan. Oo nga naman, tama si Kuya. Isa pa, wala ka bang tiwala sa kaibigan nyo? Ibig mo bang sabihin, iniisip mong matatalo si Kuya ng mga halimaw na taong lobo na yun? Ama! Ako bang pinapalabas yung masama dito Wala akong sinabing ganun At saka kayong dalawa kasi, parang may mga balat kayo sa puwet. Tingnan nyo, nakasalubong natin ang sabay-sabay yung mga taong lobong kulay pulang mata at yung kulay ubi ang mata. Tama na yan, Kulas. Hindi itong panahon sa pagsisisihan. Tama na yan, Kulas. At hindi ito ang panahon upang magsisihan. Maliban pa doon, tingnan nyo, tila yata nakaakit tayo ng atensyon ng iilan na naririto. Mukhang ayan yung mga expert na mga mangangaso at manlalakbay kanina. Hindi ba sila yung mga kamuntikan ng mapuksa ng lubosan kanina ng taong lubo? At ano naman ang kailangan nila sa atin at bakit silang lalapit dito? Huwag mong sabihin na hihingi pa sila ng pagkain natin at magpapatulong pa. Mas matatanda sila sa makikipaglaban dito. Mas marami silang mga karanasan tungkol sa mga halimaw. Sa tingin ko, hindi silang naririto upang humingi ng tulong, bagkus tila yata pangungutya ang daladala nila. Hindi namang nagkamali itong si Fred. Sa kanyang hinala na maaring kutsain lamang sila ng naroroong papalapit na pangkat ng mga manlalakbay na nakaligtas kani-kanina lamang sa tiyak na kapahamakan at kamatayan na dulot ng kalaban nilang taong lobo. Mukha yatang maayos kayong lahat. At base sa mga itsura nyo, hindi kayong naghihirap at hindi kayo nagugutom. Siguro ay napakarami ninyong baon na naririyan sa mga kagamitan nyo. Oy, huwag kayong mag-alala. Di namin ito nga agawin. Tama. Ngunit, kung matalino kayo, dinggin nyo na lamang ang aming payo.
huwag nyo nang ituloy pa ang inyong paglalakbay. Magsanay na muna kayo. Kinakailangan ng kahit isang taong pagsasanay upang kahit papano ay makaabot kayo sa kagalingan namin. Hindi namin kayong tinatakot. Subalit, umpisa sa lugar na ito, may posibilidad na masawi na lamang kayo kung hindi pa kayong susuko. Maring nakatsamba kayo, maring pinalad kayo sa iilang pagkakataon. Subalit, hindi lahat ng araw ay para sa inyo. Alam nyo, maswerte kayo. Nadaanan tayo dito ng platinum level o baka naman nasa antas ng diamante. Ang nilalang na pumuksa sa mga taong lobo para hindi na kayong mapahamak pa mga mahihinang nilalang. Alam nyo, kung ako sa inyo, dinggin nyo na lamang ang payo namin. Napagdaanan na namin ang inyong pinagdadaanan ngayon. Mas marami ang aming karanasan kumpara sa inyo. Maliban pa doon, mas mataas ang aming diskarte pagdating sa mga labanan sa mga halimaw ng kagubatan at kapatagang naririto. Kaya naman, eto, iyan ang daanan pabalik sa kabisera. Yan ay gabay na nagmula sa akin. Tahakin nyo lamang ito at huwag nang lilingon pa. At mag-antay na lamang kayo na mailigtas namin ang prinsesa. Doon na lamang kayong manatili sa guild house. Total, tila yata ang mabait naman sa inyo itong si Gabriel. Pero ang misyong ito ay hayaan nyo na sa amin para sa aming malalakas at bihasa lamang. Manood na lamang kayo kung paanong isinasagawa ang tunay na pakikipaglaban. Isa pa, maswerte kayo at hindi nyong naabutan dito ang mga taong lobong may pulang mata dahil kapag nagkataon kung sakasakaling naririto sila, baka naging hapunan na kayo at kahit isang patak ng dugo ay walang matira sa inyo. Hey! Kayo ang dami na ng linya nyo, ang haba ng mga sinabi nyo. Inihingi ba namin ng opinions nyo? Isa pa, porkit inisip nyong mahina kami, dapat ba maging mahina na kami? Hey, for your information, FYI, baka nga hanggang sa ingron ko pa lamang ang lakas mo. Gusto mo bang magkasubukan tayo? At saka, akala mo naman sa inyo, mga malalakas. Akala nyo hindi namin nakita na mauutos na kayong lahat? Kung hindi pa kaming dumating, baka pati kayong dalawa, nilamula ng mga taong lobo na yun. Pasalamat kayo mababait pa kami. Aba. At tila yata malakas pa ang loob ng mga baguhang ito. Tayo na lamang ang nagmamalasakit. Tayo pa ang pinagmumukhang masama ng mga dayo at bagong salta. Sabi ko naman sa inyo, huwag na natin silang pakialaman. Ang katotohanang malakas ang loob nilang magtungo dito. Nangangahulugan lamang iyon na mga hibang ang mga taong yan. At walang silbi, walang saysay ang ating pag-aalalang ginagawa. Dahil tingnan nyo na ang nangyari. Hindi man lamang nilang ipinagpapasalamat na tayo ay nag-aalala para sa kanila. Tingnan nyo, at sila pa ang mapagmataas at mayayabang. Na tila bang akala mo naman malalakas talaga. At kaya nila ang mga sarili nila dito. Hayaan niyong sila na mismo ang makaranas ng paghihirap at takot. Dahil mas matindi at mas tama na iparanas sa kanila ang mga bagay na ayaw nilang pakinggan nang sa gayon sila mismo ang makaunawa at mapagtanto nila na lahat ng mga sinabi natin ay para lang naman sa kabutihan nila. Tama. Hayaan mo na lamang sila. Tayo na. Walang kwenta at walang silbi kung mag-aaksaya tayo ng oras dito. Sundan na lamang natin ang pangkat na nauna sa atin at sila Lucien. At malay natin, naroroon pa ang mga tumulong sa ating nasa antas ng ginto at platinum na naglalakbay din patungo sa ikalawang estasyon. Yaan na natin sila dito. Teka, ano ang bolang iyan? Yung kulay itim na nasa gilid natin. Di nyo bang napansin yan? Oo nga Hoy, lumayo na kayo dito. Isa itong kakaibang bagay. Napakalaking bola na kulay itim
na tila bang naglalaman ng masamang enerhiya. Baka mapahamak pa kayo kapag lumapit pa kayo dito. Hoy, Ongas! Hoy, Kulot! Ikaw, Duling! Manahimik kayo! Akala nyo naman ang gagaling nyo! Nakita namin na halos umiyak na kayo, tawagin yung mga nanay nyo. Kaninang kalaban nyo yung taong lobong kulay pulang mata. And for your information again, FYI, yung bola ng enerhiyang sinasabi nyong kulay itim ay gawa-gawa ng kasamahan namin. Siya ang nagligtas sa inyo at hindi kung sino man nagginto at tagahugas ng plato na sinasabi nyo na mandirigma. Wala namang ganun. Si Paring Zen ang kumuha ng mga kalaban nyo para hindi na kayong mamatay pa. Tapos sasabihin nyo, wala kaming silbi, wala kaming naalalaman sa pagkikipaglaban. Look around you, baby boy. Mas magaling kami sa inyo nang di hamak. Isa pa, tingnan mo tong hikaw ko. O ha? Tingnan mo tong singsing ko. O ha? Meron ba kayong ganyan? Oo nga, tingnan nyo din itong sa akin. O ha? Bi, mainggit kayo. Pag-inggit, sekit. Teka, saan yung ninakaw yan? Sinasabi ko na nga ba? Tinulungan kayo ni Gabriel at binigyan kayo ng mga pantasmal na kagamitan upang makaligtas dito. Hindi patas ang lalaking yun. Pinapanigan niya ang mga buguhang kagaya nyo habang kami napakatagal nang nagsiservisyo sa Gale House pero minsan na hindi kami pinagamit at pinahiram yan. Anong pinahiram ni Gabriel? Hindi no? Walang ibinigay yun kahit pambao namin eh. Hey, for your information, etong singsing, nakuha namin doon sa parang haring buhaya. At ito namang mga hikaw, abay si Paring Zen ang nakakuha nito sa mga kalaban niyang mga paniging lumilipad na pugot ang ulong ewan. At saka, ayan kay Paring Imeno, doon naman sa parang mga gulaman na palaka. Anong sinasabi niyong ninakaw namin to? The audacity of this guy. Mga Ginoo, wala kaming balak na makipagtalo sa inyo ng magdamagan dito. Wala kaming panahon upang patunayan ang aming sarili sa inyo. Nahalata naman na bago kayong lumapit dito ay nakapagpasya na kayo at nahusgahan na kami. Kaya naman wala nang saysay upang magpaliwanagan pa at makipag-usap sa inyo. Magpasalamat na lamang kayo dahil sa kapangyarihan ng aming kasamahan ay naisalba pa ang mga buhay ninyo. Ngayon, kung may natitira pa kayong kahit ng katiting na kahihiyan, umalis na kayo dito dahil hindi naming ugali ang makipaglaban sa mga kagaya nyo. Oo nga, ano, sunto ka na lang. Ang kulit nyo ah. Akala nyo naman ang gagaling nyo. Nandito nga din kayo sa unang istasyon. Puro lino. Nag-aantay lamang kayo na makalibre at hindi kayong makasagupan ng mga halimaw. Papatawid sa susunod na istasyon. Ang malas nyo lamang. Naamoy yata kayo ng mga aw-aw. Mayayabang kayong tunay at hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Sa tingin nyo ba maniniwala kami nang isang baguhang kasamahan nyo ay nailigtas kami sa mga halimaw na may pulang mata? Managinip kayo. Hindi kaming pinanganak kahapon para maniwala sa mga pinagsasabi nyo dahil alam namin sa aming mga sarili. Isang platinum o isang gintong antas ng mandirigma ang may kagagawan ng ating kaligtasan dito at hindi kung sino mang pinagmamalaki niyong binata o tao na naririyan umano sa loob ng itim na bola ng enerhiya. Pweh, huwag niyo nga kaming nililin lang. Tayo na, umalis na tayo dito. Walang silbi ang makipag-usap pa sa mga baguhang ito. Tila yata pinasok na ng hangin ang kanilang mga kokote at kung ano-ano ng pagyayabang ang ginagawa. Isang baguhan, sasabihin nilang kinalabang mag-isa ang mga taong lobong may pulang mata. Sino bang bata ang maniniwala sa inyo? Baka nga kahit baliw, hindi maniwala sa inyo. Eddie don't, hindi ka naman naming pinefelet. Sino ka ba? Hindi ka naman naming kalala. At saka, anong hambag mo sa life namin para magsalita ka ng ganyan? Shupi, umalis ka na nga dyan. Bibibing o, tingnan mo, mga walang silbi, ang yayabang, sontokin ko na ba? Ano ka ba, Jimeno? Huwag mo nang aksayin pang enerhiya mo sa mga gantong uri ng tao. Halata naman na naiinggit lamang sila at hindi nilang matanggap sa kanilang mga sarili na mga baguhang kagaya natin ang tumulong sa kanila. Insecure ang mga yan. Hindi mo bang nakikita? Mga security pala kayo eh. Oh, magbantay na kayo dun. Umalis na kayo dito. Hanapin nyo na yung mga mandirigmaan yung tagahugas ng plato.
hindi dito. At abala kami sa pag-aantay dito kay paring Zen. Tsaka, ang ingay-ingay nyo eh. Di nyo bang alam na kakabulabog na kayo dito sa kagubatang ito? Sige na, alis na. Umalis na tayo. Wala nang kwenta pa ang kausapin sila. Hayaan nyo na lamang na malugmok sila dito. At mamatay. Sinubukan na natin silang iligtas at balaan pero makukunat ang mga to at mapagmataas. Kaya naman hayaan yung anihin nila ang kanilang kayabangan at makita nila kung saan dapat silang lumugar sa mundong ito. Tayo na, baka maiwan pa tayo ng pangkat na nasa unahan. Magpasalamat kayo at nagmamadali kaming makatawid mula dito sa unang istasyon. Magpasalamat kayo at sinusundan namin ang aming idolo. Dahil kung hindi, baka pinaglaanan ko pa kayo ng oras upang maturuan ng mainam at maidikdik sa kukutin nyo kung papaano kayong dapat na umakto dito sa lugar na ito. O sige na, umalis na kayo kung aalis kayo. Hindi yung kung ano ba mga tcheche-boreche ang pinagsasabi mo. Aba, nakakasawa at nakakaumay ang boses mo. Isa pa, kung makaasta kayo, akala nyo ang gagaling nyo at saka nalakas nyo. Hindi nyo nga mapatumpa yung taong lobong nag-iisa ng kalaban nyo. Di ba parang Imeno? Kami tag-isa pang kinakalaban. Kayo isang buong grupo. Isa lang, hindi nyo pang magawang mapabagsak. Bakit? Napabagsak nyo ba yung kalaban nyo? Aba hindi. Ito mga kasi, hinigop na ng kapangyarihan ni paring Zen. Pero kung nanatili yun dito, aba, kahit mata niya may latay, hindi yun makakaligtas. Lalong-lalo na nasa mood pa naman si Master Kulas. At ako din nasa mood, baka hindi na siyang makaalis pa dito at manghiram siya ng mukha sa aso. Paring Imeno, aso na yung kalaban natin. Paano ba siyang manghihiram sa aso? Di doble-doble na yun. Di sa pusa. On the bottom point of this, wow, English. Basta ang ibig naming sabihin, umalis na kayo dito, nagkakakambala kayo sa mga paninda namin, baka mataboy pa yung mga soking mamemele. Tayo na mga kasama, umalis na tayo dito at walang kwenta at mapapagod lamang tayo sa pakikipag-usap sa mga makikitid ang utak na kagaya ng mga karap natin ngayon. Tayo na! Tayo na! Lumingon pa ng ilang beses itong mga bihasang mandirigma at manlalakbay sa pangkat na naroroon. Tiningnan nilang isa-isa itong sila Fred. At sa tansya nila ay wala naman itong mga espesyal na kakayahan. Maaring marunong sa mga pisikalang pakikipagkombate at malapitang pakikipaglaban pero hanggang doon lamang. Ano bang pinagmamalaki ng mga yun? Akala nyo naman marunong talaga sa pakikipaglaban. Tingnan lang natin kung magtatagal sila sa lugar na ito sa ganong mga akto nila. Pero ano kaya yung bola ng enerhiyang itim na yun? Posible kaya na totoo ang sinasabi nila? Isa ka pa, naniniwala ka naman sa kanila. Maaaring natural na kaganapan lamang yun dito sa lugar na ito. Isa pa, saka bang nakakita ng isang tao na kayang lumika ng ganong uri ng bola ng enerhiya na napakalaki? Pagkatapos, sasabihin nila na naroon sa loob ang mga kalaban. Para ka namang bata para magpauto sa kanila. Napansin nyo ba yung dalawang batang kasamahan nila? Ano kayang pakay nila sa mga batang iyon? Huwag niyong sabihin na humihingi sila ng tulong sa mga lokal na residente. Aba, at mga bata pa nga ang ginawa nilang tagapaggabay nila. Hayaan yung gawin nila kung anong gusto nilang gawin. Ang importante, ligtas na tayo mula sa mga taong lobo na yon. Magmadali na lamang tayo. Tandaan nyo, hindi dapat na maapektuhan ang paglalakbay natin ng mga taong iyon. Bahala na sila sa buhay nila. Bahala tayo sa buhay natin. Isa pa, bakit ba labis kayo nagpapaapekto sa mga sinasabi ng mga yon? Alam nyo naman na nagpapanggap lamang sila at mga hibang. Naniniwala naman kayo at nagpapaapekto. Para naman kayong mga baguhan. Ngunit isa sa kanila ang hindi maalis sa isipan ang mga sinabi nitong sila Kulas. Dahil parabang kumbinsidong-kumbinsido siya. Tila bang sa palagay niya, totoo ang mga sinasabi nito at maliban pa doon, tanda niya ang bawat miyembro ng pangkat nila Zen at naroroong hindi niya ngang nakita itong si Zen. Dahilan upang mapaisip siya kung totoo nga ba na naroroong nakapaloob sa itim na bola ng enerhiya o ang dome na nilikha nitong Volture, ang isa sa miyembro ng mga baguhan. Erning, ano bang iniisip mo dyan at kanina ka pang nakatulala?
May problema ba? Huwag mong sabihin na maski ikaw ay nagpapauto sa mga yon at naniniwala sa sinabi nila. Ano ka ba naman? Isa ka sa mga pinaka mahuhusay sa ating grupo. Sa ating 8, ikaw ang pinaka-aasahan namin na makakatulong sa amin. Namatay na ang ilan sa ating mga kasamahan. 4 na lamang tayo. Kaya naman sana huwag mong sabihin sa amin na naniniwala ka doon. Kailangan natin na makarating sa hangganan ng unang istasyon upang makahingi ng tulong. Upang magawa nating maiabiso sa mga nagbabantay sa hangganan ng istasyong ito ang tungkol sa mga pulang matang halimaw na naliligaw dito sa unang istasyon. Wala ito. May iniisip lamang ako tungkol sa kanila. Wala ang isang miyembro nila. Yung lalaking nakaitim na gwapo. Yung tahimik at para bang masyadong mapagmatyag. Yung pinuno nila. Ngayong sinabi mo yan, mukhang yatang tama ka. Hindi ko ang nakita ang lalaking yon. Ano naman kung wala yon? Malaking bagay ba na makita mo sila na kumpleto? Ang mabuti pa, Erning, ituon mo na lamang ang atensyon mo sa ating paglalakbay. Kailangan nating marating ang hangganan ng istasyong ito bago pang muling makasagupan natin ang mga taong lobo na yun. Hayaan mo na sila. Samantala itong sila Kulas naman ay naroroong matiyagang nag-aantay kung ano ang magaganap sa bola ng enerhiya na dome nitong Volture. Wala silang ibang gagawin kundi ang abangan si Zen na makalabas doon kung sakasakali man na magtagumpay siya, at kung hindi man, alam nilang gagawa ito ng paraan upang makatakas sa dome, at kapag nangyari iyon, kung sakaling ang Volture talaga ang kalaban, kailangan nilang magtulong-tulong upang mapagtagumpayan ito. Ilang minuto na ang nakakalipas. Wala pa ring pagbabago sa bola ng enerhiya na yan. Kamusta na kaya si Zen sa loob? Huwag kayong mag-alala. Knowing Zen, alam ko makakaisip siya ng kaparaanan upang mapagtagumpayan ito. Hindi natin kailangang alalahanin siya ng labis. Ang isipin natin kung paano natin siyang tutulungan sa oras na lumabas dyan. Nabugbog sarado. Joke only. Nakakainis lang talaga yung mga pangkat ng mga manlalakbay na yon. Pinagmumukha tayong sinungaling at mga mahihina. Akala naman nila mga gold sila. Kung hindi nga dahil sa atin at kay Amuzen, kanina pa silang naubos. Hasya ka, hindi man lamang nilang inisip yung mga kasamahan nilang naiwang gotay-gotay iniwan lang nila doon. Habang sila ay naroroong seryoso sa mga pag-uusap-usap at pagpaplano kung ano nga ba ang dapat na gawin upang matiyak nila na mabubuhay itong si Zen. Itong si Fred naman ay patuloy ang pakikipag-usap sa kanyang mga gabay, pakikipag-ugnayan sa kanyang kapangyarihan upang magawang mabasag ang itim na enerhiyang iyon dahil sa labis ang pag-aalala niya dito sa kanyang kaibigan. Batid niya na nalalagay sa alanganin itong si Zen, lalong-lalo na napakarami ng taong lobo na kinakaharap nito. Marahang lumapit itong si Fred sa bola ng enerhiya. Makikita naman ang paglitaw nitong si Serafina na naroroong tila bang naglalakad sa tabi nitong binata. Nagkaroon ito ng pisikal na anyo at sa pagkakataong iyon ay muling nasilayan nila itong si Serafin na gabay nitong binata. Kasabay ng paglalakad din ng batang bersyon ng Kerubin sa kabilang gilid nito, at sa likuran niya ay itong si Albus. Fred, anong balak mong gawin? Susubukan ko ang kumonekta sa loob. Ibig kong malaman kung ano ang kalagayan ni Zen. Hindi maaring wala tayong gawin dito at mag-antay na lamang. Habang siya, isinasakripisyo ang sarili niyang buhay upang matapos ang mga kalaban natin. Susubukan ko ang tumagos dito. Nahihibang ka na siguro. Sa tingin mo ba makakatagos ka dyan? Napakataas ng konsentrasyon ng enerhiya na yan. Baliw lamang ang gagawa ng hawakan yan at subukan pumasok. Tama itong si Maria. Bakit hindi mo na lang antayin dito, Fred? Baka maya baka mapahama ka pa din. Isa pa kagagawa ng Volture yan. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Sigurado naman ako maayos yung si Zen. Kahit ba, ngunit hindi ako matatahimik dito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama kay Zen na wala tayong ginagawa dito. Kung kaya naman ng mga gabay ko, ang matulungan ako ay gagawin ko. Bukod pa doon, naisip niyo ba
Kung babagsak si Zen sa loob ng dome na yan, tiyak matatapos din tayong lahat kapag oras na nakalabas sa mga taong lobo o ang itim na nilalang na nakakulong sa Vulture. May punto itong si Fred. Kung nakatanga lamang tayo dito at nag-aantay sa kung ano ang magiging kapalaran ni Zen sa loob, para na rin tayong nag-antay sa ating sariling kamatayan. Hindi naman sa sinasabi kong wala akong tiwala kay Zen. Subalit gumising kayo mga kasama. Ibang daigdig ang ginagalawan natin. Ibang kapaligiran at lalong-lalo na iba ang kakayahan ng mga halimaw na naririto. Dahil nga sa pagsang-ayon nitong si Ninang at naroroong natahimik na rin itong si Lakulas sa pagpigil dito kay Fred. Sa tulong ng kanyang Serafin at ng kanyang Kerubin, naroroong marahang nilapitan nitong si Fred ang konsentrasyon ng bola ng enerhiya kung saan nakapaloob itong si Zen. Ito ay upang malaman niya ang kalagayan ng binata. Habang sa loob naman, naroroong dire-diretso na ang pakikipaglaban nitong si Zen dito sa pinuno ng mga taong lobo. Patay na ang mga tauhan nito na kulay pula ang mata. Ito ay sa kadahilanan na sa loob ng dome ay may kalayaan ang Vulture upang gamitin ang anumang anyo na naisin niya upang tulungan itong si Zen. At naroroon niyang pinaslang niya na ang lahat ng mga tauhan habang itong si Zen naman ay kaharap ang pinakapinuno. Ang kulay lila ang mata kung saan nga kayang-kayang gayahin ang mga pagkilos ni Zen maging ang kanyang mga kaparaanan o teknik sa pakikipaglaban. Sa sandaling malaman o makita nitong taong lobo na malakas ang pag-ataking ginagawa ng kanyang kalaban, agad niya itong kinokopya, nililinang at mas pinapalakas. Tanging ang Vulture lamang ang hindi niyang magaya dahil hindi itong parte ni Zen, hindi itong kanyang kapangyarihan at hindi itong parte ng teknik niya. Bagkus, isang hiwalay na nilalang ang Vulture at ang kakayahan nito ay lagpas sa karunungan at kakayahan na maaaring gayahin nitong taong lobo. Ngunit magkagayon pa man, kayang-kaya niyang lumikha ng depensa na kayang sanggain ang mga pag-ataking ibinabato nitong Vulture sa kanya, maging nitong si Zen. Ang kanyang balahibo ay naroroong tila bang isang solidong baluti na hindi kayang tagusin ng espiritual na pag-atake nitong si Zen. Maging ang kanyang mga pisikal na pag-atake gamit ang kanyang punyal ay naroroong ibinabalik lamang ng taong lobo sa kanya. Ngunit may isang napansin itong si Zen. Sa bawat tila bang pagkintab ng mga balahibo nitong taong lobo at sa bawat pagkislap ng kulay ube niyang mata, may ilang segundo na tila bang nawawala ng kinang ang katawan nitong taong lobo at naroroong nagbabalik sa ordinaryong kulay ang mga mata. Tila bang sa ilang segundo nawawala ang buong kakayahan nitong taong lobo at naroroong nagiging ordinaryong halimaw lamang ito. Bagamat iilang segundo lamang ito, batid nitong si Zen na iyon ang pagkakataon niya upang paslangin ang taong lobo. Kaya naman matyaga niyang inantay ang muling pagsiklab ng kapangyarihan nitong nilalang at antayin ang paglalaho nito ng saglit upang doon siyang susugod upang gamitin ang kanyang pamatay na atake. Natatapos dito sa taong lobo. Hanggang sa dumating ang pagkakataong ito, nakita niya ang nag-uumapaw na enerhiyang pinakawalan ng taong lobo kasabay ng paglikha nito ng isang palakol na gahigante ang laki na naroroong iwinasiwas nito at ibinato kay Zen. Matapos iyon ay naglaho ang liwanag ng taong lobo at naroroong naging ordinaryo ang anyo nito. Dito nang sumugod itong si Zen, naiwan ang kanyang mga ilusyon upang kalabanin ang ilan pa sa mga pinakawalang pag-atake nitong taong lobo. Ang Vulture naman ay naroroong sumugod upang kaharapin ang palakol na inihagis nito upang magbigay ng daan dito kay Zen at magawang tagusin ang depensa ng taong lobo at mapaslang ito. Humanda ka sa akin ngayon. Masyado kang makunat pero lahat ng malalakas may kahinaan at kagaya nila, mahina ka din sa pagkakataong ito. Kaya itong sayo. Moong lakas na sinugod ni Zen gamit ang kanyang espada itong taong lobo. Ngunit sa huling segundo ay naroroong sumigaw ang taong lobo
ng pagkalakas-lakas dahilan upang bumagal ang pagkilos nitong si Zen. Kasabay nito, naroroong makikitang sinugatan ng taong lobo ang kanyang sarili. Matapos iyon, agad na naghilom ito. Ngunit sa paghilom nito, kasabay na nagbalik ang depensa niya at ang kinang ng kanyang baluti. Maging ang kanyang mga mata ay nagbalik sa pagiging kulay lila. Tila bang inasahan na ng taong lobo na iyon ang aabangan nitong si Zen upang sumugod, at para bang ito na rin ang inantay ng taong lobo upang magawa niyang palapitin sa kanya ang binata. At sa pagkakataong iyon, mula sa kanyang likuran, ang mahabang kampilang gamit nitong taong lobo na sukbit-sukbit niya ay kinuha niya. Binagsak niya ang palakol na hawak-hawak niya at pinalitan ito ng kampilan na pagkalaki-laki at napakahaba, at naroroong binalot ito ng kanyang ora at akmang naroroon upang hiwain ang binata na dire-diretsong sumugod sa kanya. Mabuti na lamang ay nagawang magpalit itong si Zen mula sa opensang pag-atake upang maging depensa ang kanyang kakayahan. Ang kanyang tatlong espiritual na gabay ay naroroong nagsama-sama upang lumikha ng puwersa sa unahan nitong si Zen na tatanggap ng pag-atake nitong taong lobo. Makikita ang labis na konsentrasyon ng enerhiya sa espada nitong taong lobo. Kasabay nito ay ang tila bang pagbabaga ng mga mata nito. Naghahalo ang pula at lila at naroroong makikita ang simbolo sa noo nito, kasabay ng pagliliyab ng kanyang mga sungay. Alam ni Zen, isinagad na ng taong lobo ang kanyang kapangyarihan, at ang pag-ataking inihahanda nito ay ang pangwasak na atake na tila bang papaslang sa binata. Sa mga huling sandali, bago pang tamaan itong si Zen ng pag-ataking ginawa ng taong lobo, naroroong lumikha itong si Zen ng portal sa kanyang harapan kung saan agad siyang dumaan kasabay ng paglabas niya sa likuran ng taong lobo, dahilan upang nang iwasiwas nitong halimaw ang kanyang kampilan, tumama ito sa kanyang ilusyon, at ang tunay na Zen naman ay lumitaw mula sa kanyang likuran at dire-diretsong sinaksak ang kanyang espada. Mabilis ang naging reaksyon ng taong lobo. Agad niyang sinuntok itong si Zen at lumundag papalayo habang nakabaon sa kanyang likuran ang espada ng binata. Tumilapo naman itong binata at naroroong nagawang ibalik ang kanyang balanse matapos ang ilang segundo ng kanyang pagpapatilapon sa ere. Ngunit nang maibalik ang kanyang balanse, naroroong inihagis na sa kanya nitong taong lobo ang sarili niyang itim na espada. Akala mo ba mamamatay ako sa sarili kong sandata? Diyan ka nagkakamali. Itinaas ni Zen ang kanyang kamay at nalusaw ang espadang dapat ay tatama sa kanya, dahil ang espadang ito ay likha sa purong mana na nagmula sa kanyang kapangyarihan. Ngunit dahil sa mga sugat na natamo ng taong lobo, tila bang naging mas mabalasik ito. Mas nagiging malakas ang kanyang puwersa. Tunay nga, batid nitong si Zen, isang nakakatakot na kalaban ang pinuno ng mga taong lobo, at hindi itong basta-bastang kayang pabagsakin ng kanyang kalinangan. Dito niyang napagtanto na may hangganan ang kakayahan at kapasidad niya upang kalabanin ang mga nilalang ng daigdig na iyon nang wala siyang gamit na pantasmal na uri ng sandata o alahas o palamuti man lamang. Doon niya nang naunawaan ang mga itinuro sa kanila nitong si Gabriel, ang pagpapaunawa sa kanila kung gaanong kaimportante ang magkaroon sila ng isang maayos na pantasmal na sandata kung gusto nilang magawang matapos ang paglalakbay hanggang sa ikalimang estasyon. Biglang nagpakawala ng kulay lila at puting bola ng enerhiya mula sa bunganga itong taong lobo na tumama dito kay Zen. Umiwas naman itong si Zen, subalit tinamaan pa rin siya ng epekto nito at naroroong nabasag ng taong lobo ang dome nitong Vulture. Unti-unti ay naglaho ang bola ng enerhiyang itim at nalantad dito kinakulas itong si Zen at ang taong lobo. Kasunod nito, biglang lumitaw sa likuran ni Zen ang pinunong taong lobo at naroroong muli niyang inipon ang enerhiya sa kanyang bunganga. Sa pagkakataong iyon ay malapitan na ito
at kapos na sa oras itong binata upang umiwas pa siya. Hindi niya rin magagawang lumikha ng portal upang lumusot dahil nga sa ilang segundo lamang ay papakawala na nitong halimaw ang kanyang pag-atake. Ngunit sa mga huling sandali, humarang itong si Fred at ang kanyang mga gabay. Akong bahala dito, Zen. Mabuti na lamang at nakaabot pa kami. Etong dapat sa'yo. Solidong depensa. Pinagsama ang Seraphine at ang Kerubin. Kasabay nito, sumapi ang enerhiya ng dalawa dito kay Albus at naroroong lumitaw ang isang panibagong nilalang. Napakarami ng mata nito at naroroong tila yatang kumonekta ito dito sa binata. Nakita ni Fred ang kahinaan nitong taong lobo, maging ang kahinaan ng pag-ataking gagawin nito. Kaya naman nagawa niyang iakma ang kanyang kalasag sa tulong ng 7 pakpak ng kalangitan upang depensahan ang kanyang kaibigan. Dahilan sa kanyang ginawa, tila bang nakansela ang pag-ataking ginawa nitong taong lobo at inabsorba ng kanyang kalasag. At doon, lumitaw ang panibagong nilalang. Ang tagapagbantay, tagapangalaga ng Seraphine at Kerubin na naroroong may hawak-hawak na tila bang baston ng paghatol at sa kabilang kamay, isang mahiwagang libro. Maliban pa doon ay ang enerhiya o ang aura ng isang tila bang malaking mata na ginintuan at kulay puti na naroroong nagpapalingalinga sa kapaligiran. Nakakatakot naman. Ang creepy ng mata ng nilalang na yan. Gabay pa ba yan ni paring Fred? Tingnan mo, oh. Ang astig nung itsura nung gabay niya. Pero yung matang nasa ibabaw, parang nakakatakot. Parang namboboso. Oo nga, tingnan mo, parang tumitingin sa buong kapaligiran niya. At saka tingnan mo yung mga mata ni paring Fred, kulay blue, parang naglaliwanag. Ano kayang ibig sabihin noon? Nenang, may ideya ka ba tungkol dyan sa nangyayari sa kaibigan namin? Nafo-possess na ba siya? Naku! Oo nga. Nako, kailangan na natin siyang i-exercise. Tingnan mo, parang sinasabihan na siya. Kumalma kayo. Isang arkanghel si Fred. Sa tingin mo ba, kaya siyang sapian ng kadiliman? Sa tingin ko dumating na sa panibagong antas ang kanyang kakayahan. Isang panibagong gabay ang lumitaw sa harapan natin. Dito ay naunawaan ni Fred ang sitwasyon at nakita niya ang kahinaan nitong taong lobo na naroroon lamang sa mga sungay nito. Hindi kumilos itong si Fred, bagkus ang kanyang bagong gabay na may tila bang kakaibang mata na naroroon sa ibabaw nito ang mabilis na lumapit dito sa taong lobo. Tanging tungkod ang gamit nito at ang kanyang aklat na tila bang naroroong nagpalit ng pahina. Kasabay nito, liwanag na nagmumula sa aklat ang tumama dito sa taong lobo. At naroroong makikita na humiwalay ang maitim na presensya o aura mula sa taong lobo. Bumagsak ang taong lobo, ngunit nanatiling tila bang nakagapos sa ere ang maitim na uri ng puwersa o enerhiya o aparisyon na nakakadena sa kulay puti at gintong kadena na nagmumula sa aklat na taglay nitong gabay ni Fred. Maya-maya pa, bigla-bigla na lamang hinigop ng aklat ang presensyang ito. Doon ay nawalan ng malay ang taong lobo. Nagbalik ito sa tila bang maamong itsura nito at nawala ang madilim at mabigat na miyasma sa kanilang kapaligiran. Kaugnay nito ay naroroong lumabas itong si Serafina at ang Kerubin, maging si Albus, na tila bang nakaharap dito sa panibagong gabay nitong si Fred na naroroong nakatindig ng makisig at tila bang nagpapakita ng paggalang itong tatlong gabay dito sa nilalang na may aklat. Hanip, sinaglit niya lang yung taong lobo. At saka tingnan mo, yun pala yung nafo-possess. Dapat pala yun ang in-exercise natin. Tingnan mo, naging parang tuta na lang yung taong lobong halimaw kanina. Oo nga, tila yatang yan ang tunay na itsura at kaanyuan ng taong lobong nakalaban ni Zen. Ayos yun Fred, maraming salamat sa tulong mo. Akala ko hindi na ako mabubuhay pa doon.
Napakalakas ng puwersang yun. Walang anuman, Zen. Masaya akong makatulong. Isa pa, tila yatang may problema tayo dito. Mukhang hindi mismo mga halimaw ang kalaban natin dito. Tama ka. Sa palagay ko'y may maitim na nilalang ang kumukontrol sa kanila. Nakita ko ang hinigop ng aklat ng gabay mo. Mukhang yun ang tunay nating kalaban. At tila yata ang kinukurap nila ang lahat ng mga nilalang na naririto. Mukhang mas malalim ang kadahilanan ng mga kaganapan dito. Maya-maya pa ay nagkulay pula ang aklat na taglay ng gabay nitong si Fred. Bahagyang tila bang nagpupumiglas ang nilalang na nasa loob nito. Ngunit kalaunan, bumalik sa pagiging kulay puti at ginto ito at napayapa. Napuksa ang itim na enerhiya ng presensyang inigop nito at naroroong naglaho ng tuluyan. Kasabay ng paglalaho ng presensya na sumapi dito sa taong lobo, maya-maya ay tila bang iniluwa nitong aklat na naroroong taglay ng gabay ang isang uri ng brilyante. Unti-unti nalusaw ito at naroroong makikita lumitaw ang isang uri ng singsing na agad namang lumapit dito kay Fred. Ang singsing na ito ay hindi kagaya ng mga singsing nitong sila Kulas dahil nga sa kulay kahel ang liwanag o aura nito na naroroong bumagsak sa palad ng binatang si Fred. Uy, ayos ah! Wow, orange! Ang ganda ng kulay niya na. Paring Fred, gusto mo palit tayo? Ano ka ba? Kita mo namang sa kanya lumapit, ibig sabihin, siya yung pinili nito para lahetan. Ano kaya yan? Motya ba yan? O kagaya ng mga gamit namin na pantasmal? Sa tingin ko ay pantasmal ang uri ng singsing na yan. Fred, baka yatang siniswerte ka. Mataas na kalidad yan. Kulay kahil. Ibig sabihin, yan ang pinakamataas pagdating sa klase ng mga pantasmal na sandata at kagamitan. Pero papaanong ang uri na ganyan na kulay orange nandito sa lugar na nasa unang stage pa lamang? Hindi ba unang station pa lang tayo? Dito yung pinakamakihina, mga weaklings. Bakit mayroong ganyang uri ng sandata? Posible kayang niluluko tayo ni Gabriel? O posibleng may abnormalidad sa atin? Ikaw lang sigurong abnormal. Huwag mo na kaming idamay, Sir Ed. Itsura kong to, pagkakamalan mong abnormal, never. Sabihin mo, ganun lang talaga tayong kaswerte. Siguro, lagpas-lagpas sa kalangitan ng swerte natin. Kaya tingnan mo, sunod-sunod yung nakukuha nating mga kagamitan. Aba, konti na lang magiging pawn shop na tayo ah. Marahang tiningnan ito ni Fred. Naroroong namangha siya sa liwanag na kulay kahil. Nararamdaman niya ang labis na lakas nito. At naroroon ngang tila bang unti-unti ay binabalot nito ang kanyang buong katawan. Kaugnay nito, kumapit ito sa kanyang kanang hintuturo at naroroong tila bang agad na kusang naisuot ito sa hintuturo nitong si Fred. Ngunit kay Bakay Kulas, hindi itong permanenteng naroroon at kayang-kayang tanggalin ni Fred. Naroroong nang kumapit nga sa kanya ito at naramdaman niya ang puwersa ay agad niyang inalis dahil na rin sa pag-aalala at pagkagulat. Inialok niya ito kay Zen. Alam niyang labis ang pagpapagal nitong kaibigan niya upang kaharapin ang lahat ng mga taong lobo sa loob ng dome ng Volture. Alam niyang dahilan sa pakikipaglaban kay Zen kung bakit labis ang panghihina na ng pinuno ng mga taong lobo nang makalabas ito sa dome. Dahilan upang agad na matapos at matalo ito ng kanyang bagong gabay. Kaya naman sa tingin nitong si Fred, si Zen ang nararapat na magmay-ari nito. Zen, bakit hindi mong kunin ito? Ikaw ang nakipaglaban sa mga taong lobo. Dahilan upang manghina ang kapangyarihan ng pinuno nila at magawang bumaba ang depensa. Sa tingin ko'y nararapat lamang na ikaw ang magmay-ari nito. Ano ka ba, wag na. Isa pa, ang gabay mo ang tumapos sa taong lobo. At hindi natin nalalaman na napoposes lamang pala ang mga halimaw na ito. At hindi sila ang tunay na kalaban natin. Nakukonsensya nga ako at nagawa pa nating paslangin ang ilan sa mga kasamahan nila. Pero
Kailangan nating maiulat ito sa hangganan ng unang estasyon at kailangan malaman nila kung ano ang nadiskubre natin. Maaring hindi lamang mga taong lobong ito ang sinasapian at maaring may iba pa. Kung gayon, kung yan ang sa palagay mo ay nararapat, malugod kong tatanggapin ang singsing na ito. Maraming salamat sa inyong mga kasama. Labis ang kagalakan nitong si Fred. Nahihiya itong si Fred na kunin ang singsing dahil sa pakiramdam niya, hindi siyang nararapat para tanggapin ito. Lalong-lalo na at isa ito sa mga pinakamataas na katangian o uri ng pantasmal na alahas o palamuti na maaari nilang makuha sa mga halimaw. Maliban pa doon, ayon dito kay Gabriel, ang makakuha pa lamang ng isang pantasmal na kagamitan mula sa mga halimaw ay nasa halos mababa sa 1% ang posibilidad. Subalit nagtataka itong sila Zen dahil kung 1% o mas mababa sa 1% ang posibilidad na makakuha ng isang pantasmal na kagamitan sa mga halimaw, bakit naroroong para bang ang dami na nilang nakuha? Mayroon ng 2 hikaw at 1 singsing kay Kulas. Meron din ganto si Jimeno. At itong si Fred, nakakuha pa ng pinakamahirap makuha o matagpo ang antas o uri ng kagamitan. Tila bang pagdating sa kanila, hindi gumagana o umuubra ang batas ng daigdig na yon pagdating sa hirap ng paghahanap ng mga maalamat na sandata at kagamitan. Ngunit bumalik sila sa kanilang mga ulirat nang magsalita itong 2 batang nawawala. Pwede niyo na po ba kaming dalhin sa amin? Gusto na po naming umuwi. Siguradong hinahanap na po kami ng tiyo namin at ng lola namin. At saka masisira na po itong kabuti. Ito naman, nagmumumit pa nga kami. Umiepal ka na. Mabuti pa, umalis na nga tayo. At baka kung ano pang makasagupan natin dito. Baliban pa doon, sigurado akong naikwento na tayo ng mga manlalakbay na dumaan dito. At tiyak na maaring wag naman sana pero hindi lahat ng naririto ay mabubuti. At baka pagtangkan pa tayo. Lalong-lalo na at nakita kong isa sa kanila. Malagkit ang titig sa mga pantasmal na alahas na gamit-gamit nila Kulas. Sigurado ako may ideya siya tungkol dito. At sigurado ako ilan sa kanila ang magtatangka upang agawin ito sa atin. Kaya mas makabubuti na mabura natin ang ating mga bakas at hindi nila tayong masundan. Tama si Fred. Itago natin ang ating bakas at ang ating presensya upang hindi tayong mapagbalakan ng mga taong yon. At sa palagay ko nga pinagkakaisahan tayo. Subalit Fred, ibig naming malaman, ano ba ang gabay na nasa likuran mo? Tila yatang napakataas ng uri niyan. Ang totoo niyan hindi ko rin alam. Pero tila yatang isa siya sa tagapangalaga ng mga arkanghel at anghel, maging ni Serafina. Napansin ko ang pagbibigay galang nila Serafina dito nang lumabas siya. Kaya naman, siguro'y tama lamang na ipagpalagay. Maaaring siya ang pinakamataas pagdating sa mga gabay na tinataglay ko. Akalain niyo yun, paring Zen? Natulungan ka namin? What? Hindi naman tayong tumulong, si paring Fred lang. Ganon na din yun. Once for all for once. At saka paring Fred, may mayordomo din pala mga gabay. Siguro, babysitter yung lumabas na gabay. Tingnan mo, nung lumabas siya, tumino yung kirubin na malikot at magaslaw. Para yatang natatakot sa kanya. Buti nga. Hindi na nilang pinahaba pa ang usapan nila doon at tinahak na nila ang daanan na itinuturo nitong bata na huli nilang naaalala na dinaanan nila. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, naroroong muling lumitaw ang gabay nitong si Fred. Ngunit sa pagkakataong iyon ay ang mga mata na lamang nito na lumulutang at naroroong tila bang hinahagilap o hinahanap ang kanilang paroroonan. Mabilis ang pagkalap nito. Sinuyod ang buong kagubatan upang matunton ang 2 punong kahel na sinasabing marka patungo sa tirahan nitong 2 bata. Ilang minuto lamang ay nagawa ng madetermina nitong si Fred ang kinaroroonan ng mga punong ito. Tila yata sa paglabas ng kanyang panibagong gabay ay naroroong mas lumakas ang kanyang mata ng katotohanan at mas lumawak ang sakop nito pagdating sa paggagalugad. Alam ko na kung saan ang punong tinutukoy nitong 2 bata. Sundan niyo ako. Dito ang pinakamabilis na daanan at ligtas.
ang ilang daanan na tinatahak natin ay nagbabadya ng panganib. Ang ilan sa mga daan ay naroroong pinamumugaran ng mga halimaw na kulay pula ang mga mata. At ang ilan naman naroroong may mga nakabantay na mga mandirigma at manlalakbay. Mas gugustuhin natin dito, walang anumang magiging sagabal sa atin upang marating mga kahil na kapunuan. Yan. Yan ang gusto ko. Sana all. Dapat meron din kaming ganyang mata nang hindi lang naliligaw tong si paring Meno. Hoy, bata. Kuto, siguraduhin mo lang na may makakain kami pagdating namin doon ha. At saka, ano bang trabaho ng tito mo? Baka naman, mamaya kami bang hinga ng pagkain nun ha. Wala na kaming extra dito. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po mangyayari yon. Isa sa mga kilalang tao sa aming lugar ang aking tiyo. Bukod pa doon, parte siya ng mga namumuno sa aming baryo. Kaya sigurado ako, bibigyan kayo ng gantimpala ng aking tiyo kapag nasamahan nyo kami at naibalik sa aming baryo. Kaya naman, bilisan na po natin. Malapit nang mag-umaga. At bakit? Mga aswang ba kayo? At bakit takot ka sa umaga? Malulusaw ka ba? Siguro vampire ka. Dahil kapag nangyari yon, maglalaho po ang daanan patungo sa aming baryo. Tanging sa gabi lamang po itong lumilitaw. Kapag umaga at maliwanag, wala pong daanan. Putol ang koneksyon ng baryo namin dito sa kagubatan. At baka abutin pa po tayo ng isang buong araw para muling lumitaw ito. Mag-aalala po ang lola. Baka mapano pa yun. Mabuti na lamang dahil na rin sa tulong ng kakayahan nitong si Fred ay mabilis nilang narating ang mga kahil na puno. At doon nga ay tinahak nila ang daanan na unti-unti ay nagkaroon ng buhay. Kapansin-pansin na ang nilalakaran nila ay mga likhana ng tao. Tila bang spaltado ito at mga sinaunang uri ng sementadong daan. Naroroon ding may mga poste na ng ilawan na tila bang pinapagana ng mahika. Unti-unti, mas naging tila bang ligtas ang kanilang tinatahak na daanan. Ngunit, mabuti na lamang sa kanilang pagpasok dito sa dalawang kahil na puno ay ang tiyempong paglitaw ng araw kung saan unti-unti naglaho sa kanilang paningin ang kanilang likurang bahagi. Nagsara ang koneksyon ng baryo sa kagubatan. Doon, marahan nilang nakita ang mga usok na lumilitaw mula sa chimenea ng mga kabahayan. Amelia, halika na! Bilisan mo na! Oo kuya, nandyan na po. Mukhang masarap ang magiging kain natin dito, paring Kulas. Bilisan na natin, baka mawala na naman yung mga batang yon at hindi pa natin makuha yung gantimpala natin ba? Doon ay sinundan nila ang dalawang bata na huminto sa tapat ng pintuan ng isang bahay na naroroong tila bang matayog at kapansin-pansin na isa sa mga pinakamalalaking bahay na naroroon sa baryong iyon. Lumabas dito ang isang matandang may tungkod na bahagyang kubana at sa likuran nito ay ang isang malaking mama. Mahaba ang buhok, may takip ang isang mata at tila bang may malaking peklat sa kanyang pisngi. Hindi maaring magkamali itong si Lezen. Sa kasuotang taglay nitong lalaki, natitiyak nila, isang panday ang kanilang nakikita. Tiyo! Mabuti na lang nakabalik kami dito. Ang namin, maniligaw na kami dun sa kagubatan. Bakit ba kasing nagtungo kayo doon? Ang titigas ng ulo nyo. Mabuti na lamang at ligtas kayo nakabalik. Alam nyo naman na magulo ngayon ang kagubatan. Kasi si kuya, gustong kumuha ng maraming kabuti. Hindi namin namalayan na palayo na pala kami. Mabuti na lang po, tinulungan kami ng gwapong kuya na yun, oh. Oy! Walang ano man! Maganda din pala at malinaw ang mata ng batang ito. Hindi ikaw. Ayan si Kuya Zen at saka si Kuya Fred. Kawawa ka naman, napahiya ka. Maraming salamat sa inyong lahat. At inihatid nyo dito ang aming mga pamangkin. Utang ko sa inyo ang kanilang kaligtasan. Halika kayo at tumuloy kayo sa aming munting tahanan. Ako nga pala si Clavio at ito ang aking ina. Halika kayo. Munting tahanan? Ang laki-laki niyan! Parang mall! Ginugod time yata tayo ng tiyo nitong dalawang batang to. Huwag ka na lang maingay, sige kawala kang pagkain. Zen, mukha yatang isang panday ang lalaking yan. Pareho tayo ng iniisip. Tsaka, nakita mo ba yung taglay niyang porselas? Kapareho sa'yo, kulay kahit. Oo, napansin ko yun.
Tila ba nagkaroon ng reaksyon ng aking singsing nang makita ko yun. Mukhang mula sila sa parehong antas at uri. Posible kayang isa siya sa mga panday na tinutukoy ni Gabriel. Malalaman natin yan kapag nakausap na natin siya. Mabuti pa, pumasok na tayo. Isang panibagong diskubre na naman ng ating mga bidang antingero ang naganap. Mabuti na lamang at tila yatang unti-unti ay nakikita na natin ang kakayahan ng ating mga kaibigang manlalakbay. At sa pagkakataong iyon, tila yata ang bagong gabay na lumitaw dito kay Fred ay isang makapangyarihang uri. Nakita nyo naman kung paanong sa isang iglap ay natalo nito at napuksa ang enerhiya o ang puwersa na nakapaloob sa taong lobo. Maliban pa doon, hindi itong nahirapan na puksain ang kanilang kalaban. Ano kaya o ano-ano pa kaya ang tulong na maaaring maibigay nito kay Fred at sa buong grupo ng mga antingero? At sino ang gabay na ito? Bukod pa doon, itong si Clavio. Posible kaya na isa siya sa mga panday na hinahanap o ibig makausap nitong si Lezen upang makalikha ng kanilang mga pantasmal na sandata na magagamit nila sa kanilang paglalakbay. Dahil pakatandaan po natin, nasa unang estasyon pa lamang ang ating mga bida, may 4 pa. At kung totoo nga ang nabanggit sa ating istorya na may ika-6 na estasyon kung saan namamalagi ang mga nasa antas ng platinum at diamanting manlalakbay o mandirigma at mersenaryo, kung saan naroroong sinisikap na makakumpleto ng mga kulay kahel na sandata at kagamitan kagaya ng singsing nitong si Fred. Gaano kalakas ang mga kalabang naroroon? Maaabot kaya ito nitong si Lezen sa tamang oras? Tunghayan ang mga susunod na kabanata sa ating aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapandinlang na antingero. Maraming salamat at huwag kalimutan ang pag-iiwan ng like, comment at pag-share ng ating video. At mag-subscribe ka na kung hindi ka pang nakapag-subscribe. Nang sa gayon, matulungan mo ang ating channel na mas makilala pa ng maraming mahihilig sa ganitong uri ng kwento. At sa muli po, ito ang inyong narrator na si Sir Mar na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang gabi.